Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Dahil sa iyong
Isayas 40:28-31. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan. May sagabal sa panig ng mananampalataya sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan at ng kapangyarihang kalakip nito na bigay ng Diyos. Hindi niya alam o narinig ang kalikasan at pagkilos nito ayon sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ang ginagamit niya ay sariling kaalaman at kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan at bagong buhay. Siya rin ang nagbigay ng Espiritu Santo upang maipamuhay niya ang buhay na bigay ng Diyos. Kailangang lubos niyang ipaubaya sa Diyos ang kanyang buong pagkatao na walang lahok ng anumang nasa kanyang sarili o laman. Ito ang paraan para maranasan niya ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan na bigay sa kanya ng Diyos. Awit 25:1-5. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin ay huwag namang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilad ng walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Magpaturo sa Diyos. Diyos ang nagbigay sa mananampalataya ng buhay na walang hanggan na nasa kay Kristo Jesus. Kaya't sa Diyos itaas ang kaluluwa at humingi ng kaalaman kung paano ipapamuhay ang buhay na kaloob niya. Ito ay ibinibigay ng Diyos sa kanyang salita. Ang kanyang salita ang katotohanan na aakay sa atin upang maipamuhay ang kaligtasan at bagong buhay na bigay niya. Unang Korinto 2:1-5. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat ating ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Magpaturo kay Jesus. Ipinahayag ni Apostol Pablo na siya ay mahina, may takot at lubhang panginginig dahil kapos siya sa karunungan. Ngunit makapangyarihan niyang naipahayag ang patutuo ng Diyos.
Ito ay dahil nagtiwala siya tangi sa Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pangangaral. Sumakanya ang kapangyarihan ng Espiritu dahil wala siyang ipinangaral maliban si Jesucristo na ipinako sa krus. Ito ay dahil si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mateo 11:25-30. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Ipinahayag sa mga sanggol. Ang kaalaman sa Diyos at sa buhay na walang hanggan na kaloob niya ay ikinubli ng Diyos sa mga pantas at matatalino, ngunit ipinahayag niya sa mga sanggol. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Ama, ang iisa at tunay na Diyos, at siya na isinugo ng Ama. Upang maibigay ang buhay na ito, ipinakilala ng Ama si Jesus at ipinakilala ni Jesus ang Ama. Inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya ang lahat ng nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Ang lumalapit sa Kanya ay matututo sa Kanya at makakatagpo ng kapahingahan ng kaluluwa. Pinili ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus
namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.